Okay, so good evening, good evening everyone. Good evening po. Okay, so pa-audio check muna ako bago ako mag-start sa ating lecture ngayong gabi. Ayan, wait lang. Audible na po ba? Okay, so yan, naririnig po ba ako? Kasi nawawala-wala yung aking voice sa aking isang device. Yan, bago tayo mag-start, bring out any sheet of paper katulad ng ating ginawa last time. Yan. So kahit anong klaseng papel po. 10 cerebral aerobics lang. Madali lang to. Ayan, so kung ready na po kayo, so number 1. O, number 1 tayo agad, number 1. Okay, number 1. Number 1 question, what is the drug of choice for the treatment of myasthenia gravis? Number 1, what is the drug of choice for the treatment of myasthenia gravis? That is number 1 question po. Yeah, number 1, what is the drug of choice for the treatment of myasthenia gravis? Number 2, what drug is used in myasthenia gravis that initially increases the muscle strength for 5 minutes? Number 2, what drug in myasthenia gravis is initially increases muscle strength for 5 minutes? Drug used in MG that initially increases the muscle strength of patient for 5 minutes. That is number 2. Number 3, what electrolyte should be watched out for patient who start taking lithium therapy? Number 3, what electrolyte should be watched out for patient who start taking lithium? Anong electrolyte? The next, number 4, what is the first newborn stool color? Or what is the color of the first newborn stool? Number 4, what is the color of first newborn stool? I hope natapos nyo itong mga to ha, kasi itong mga to ay kinuha ko lang naman sa mga concept na pinalecture sa inyo. Number 5, it is the most important or the most sensitive indicator in APGAR scoring. What parameter in APGAR is considered as the most important or the most sensitive indicator in APGAR scoring? Okay, so anong pinaka-importante doon sa ating APGAR scoring? Number 6, what is the normal heart rate of a sleeping newborn? What is the normal heart rate of a sleeping newborn? Number 6, what is the normal heart rate of a sleeping newborn? Number 7, what assessment tool is utilized to assess the thyroid gland? Number 7, what assessment tool is utilized to assess the thyroid gland?
Okay, next, number 8. How about the assessment tool used to assess presence of kidney inflammation or kidney tenderness? Number 8, what assessment tool is used to assess kidney inflammation or kidney tenderness? What assessment tool? Next, number 9, what is the earliest or the warning sign of testicular cancer? What is the earliest sign or the warning sign of having a testicular cancer? Anong palatandaan na meron kang testicular cancer? And last number, number 10. What cancer is common in a nolligravid obese woman with sudden abdominal enlargement? Okay, ulitin ko for number 10. What type of cancer is common in a nolligravid obese woman with a sudden abdominal enlargement? O balik daw ako sa number 8. What assessment tool is used to assess kidney inflammation or presence of kidney tenderness? That is number 8 po. And our passing score lagi dyan is 6. Ayan, sa mga board sensitive question din po itong aking mga binabato sa inyo. So dapat tandaan niyo po itong mato. Okay, number 1. Correct your own paper po. Number 1, what is the drug of choice for MG? Dapat alam niyo yan. Ano sagot natin dyan? What is the drug of choice for MG? The answer is pyridostigmine or mestinon. Yes, it's your pyridostigmine or mestinon. Yan. Next, number 2. How about the drug used in MG that will initially increase the muscle strength of your patient for 5 minutes only? What is the name of the drug? Lumabas din yan sa board exam nitong November lang. Okay, very good. The name of the drug is the edroponium or tensilon drug. Okay? Tensilon drug or the edroponium drug. Yan, edroponium or tensilon. Yung tinatawag natin na tensilon test. Kapag binigyan mo siya ng tensilon, tapos nag-increase yung kanyang muscle strength for 5 minutes or up to 5 minutes, that is MG. Yan, that is an MG case. Pero pag lumala, baka ibang sakit po yung meron kay patient. Yan. Next, number 3. What electrolyte should be watched out for a patient who start taking lithium therapy? Anong electrolyte dapat ang wina-watch out natin kapag naka-lithium yung patient natin? Ano sagot natin? Okay, the answer is sodium. Yes, sodium electrolyte. Kasi hindi siya pwedeng magkaroon ng hyponatremia. Watch out for episodes of hyponatremia because it can lead to toxicity. Okay, number 4, what is the color of the first newborn stool? So alam natin that is the meconium. So what is the normal color of the meconium? Okay, it should be blackish green. Hindi pa pwedeng greenish lang. Kasi may greenish din tayo na transitional. So dapat is blackish green. Yan, blackish green or black tar-like stool. Yan. Blackish green. Okay, number 5. Okay, it is considered as the most important or the most sensitive indicator in Apgar scoring. Anong sagot natin? Pinaka-importante sa lahat ang heart rate. Yes, it's the heart rate. Okay, keyword nyo na po yun. Kasi number 6, what is the normal heart rate of a sleeping newborn? Ano bang normal na heart rate ng sleeping newborn? Ang sagot ay 100. 100 kapag natutulog po sila. Then 100 to 140 naman kapag active sila. Pero pag immediate after birth, that is 120 to 160. Pero pag natutulog, 100. Pag umiyak, 180. O wag niyo kakalimutan na pag siya ay irritable, siya ay crying, 180 po yun. Pero pag siya ay natutulog, 100 ang sagot natin. Number 7. What assessment tool is utilized to assess the thyroid gland? O napakadali. Ano sagot natin? How to assess the thyroid gland, nurses? Answer is
palpation. Yan, palpation po. Tsaka lang kayo magsasagot ng auscultation kapag Browi assessment yon. Pero kapag in general assessment of the thyroid, ang sagot natin ay palpation. Okay, number 8. What assessment tool is used to assess presence of kidney inflammation or kidney tenderness? Ano sinagot ninyo dito? Palpation sa thyroid, kay kidney ay percussion. Yan. Percussion po kapag kidneys. Okay? Kidney, liver, mga percussion po yung mga yan. Number 10. Number 9. What is the earliest sign or the warning sign of having a testicular cancer? O ano sagot natin para malalaman na meron kang testicular cancer? Ang sagot ay dragging sensation in the testes or a pulling pressure in the scrotum po. Yun. Dragging sensation in the testes or a pulling sensation in the scrotum or testes. That is number 9. Okay, number 10. What cancer is common in a nolligravid obese woman with a sudden abdominal enlargement? Ano kayang cancer ang meron sa kanya? Nolligravid, obese, tapos nagkaroon ng sudden abdominal enlargement. What type of cancer po yun? Anyone? Ang sagot ay ovarian cancer po. Huwag niyo kakalimutan yun. Kapag yung isang pasyente mo is nagkaroon siya ng sudden abdominal enlargement, tapos obese po siya and nolligravid siya, that is an ovarian cancer. So, ang diagnostic test ng ovarian cancer is CA125. Huwag niyo kakalimutan din yun. Kasi sa board exam ngayon, naglalabas na sila ng mga not so common na cancer sa Pilipinas. Yan. Okay, so ang passing score natin dyan is 6. Ilan na nakuha ninyo? Oh, yung 9/10. Very good, 4. Oh, pag mga 4 or less than 6, that is a form of diagnostic na rin. Nga malalaman mo kung may natutunan ka ba sa mga previous lectures ninyo. Okay, dapat mas mataas sa 6. Okay, so ang ating topic ngayong gabi is about your skin conditions na common sa board exam. So, we have here your scabies, then yung pinaka-hot topic ngayon sa ating sa ating DOH, yung ating tawag dito, athlete's foot or yung ating alipunga. Kasi 'di ba noong mga nakaraang mga buwan nagkaroon ng mga major floods or mga pagbaha. At isa sa mga dinadaing ng mga tao sa mga community ay yung pagkakaroon ng alipunga or ng ating athlete's foot. And yung hindi namamatay na topic sa NP1 which is the leprosy. Yan, yung tatlong ating pag-usapan ngayong gabi hanggang alas 8. Okay, kung ready na po kayo, comment sa ating chat box. Ready na ba kayo? Yung handouts nyo nga pala, na-send ko na kay Ma'am Nicole. Kung wala pa sa inyo, yan. Ask nyo na lang siya. Okay, ready na. Yan, ready na daw. Okay, so let's talk about your scabies. Ito yung nag-trending na sakit sa NP1 nitong November board exam. So, pag sinabi po nating scabies, yan. Scabies is a highly contagious parasitic skin infestation. So, dito pa lang, binobold ko na po yung word na parasitic. Kasi nga, scabies is caused by a parasite. Yun nga lang, nung last November board exam, walang parasite doon sa choices. Ang mga choices lang, bacteria, virus, mite, at saka fungus. Yan. So, pag wala po yung parasite na sagot sa scabies, ang isagot natin ay yung mite. Kasi that is also caused by a mite. Yan. Ito yung ating mites or mga, ano ba yung mites? Yan. Mites. Yan. Ano ba sa Tagalog yung mites? Hindi ko alam yung Tagalog ng mites. Kaya na mag-Tagalog, mag-translate. Ano sa Tagalog yung mites? Hindi naman siya kuto, no? Kasi ang kuto is lice, yan. O mga parang garapata, kumbaga, yan. Hindi, ticks yun eh. Ang garapata, ticks yun. In Ilocano, ang tawag namin dyan parang mga ulmog, parang ganon, yan. Ewan ko lang kung alam niyo yun. So, basta di ko alam yung Tagalog ng mites. Yan.
So yung mites na yan yung nag-re-result ng burrowing or tunneling under the skin. Yan. So yung ating mga mites na yan is under the skin po sila. Kumbaga nag-excavate po sila under your skin at gumagawa sila ng tunnel. Tapos biglang may tutubo na naman na parang pinpoint doon sa skin mo na may parang nana hanggang sa makita mo siya ng parang may burrows or tunnel. Ang ibig sabihin ng burrow is tunnel po. May tunnel po siya. Yan. Yes, parang anay yun. Parang anay po siya sa ating balat. That is your scabies. Yan. So, scabies can lead to intense itching daw. So, pag may tanong sa board exam kung ano po yung pinaka-hallmark sign ng scabies, that is your itchiness. Okay? So, same within your diagnostic test, nakalagay doon, itchiness yung tamang sagot, di ba? So, especially attacking during nighttime. Okay? So, itong mga parasites natin ng scabies, it attacks usually at night. Then, pag umaga na, makikita mo yung balat ng pasyente mo, meron siyang linear burrow rash. Yun yung characteristic ng kanyang rash. That is a linear burrow rash. Ano ang ibig sabihin ng burrow? Burrow means your tunneled rash. Okay, tunneled rash. O mamaya may picture po dyan. So again, so the causative agent of scabies is parasite or pag wala yun, it's your mite. Yan. What is the name of the mite or the parasite that causes scabies? The parasite or the mite that causes the scabies is Sarcoptes scabivar hominis. Sa tao. Kasi may scabies po sa aso at sa mga pusa, no? Pero iba po yung nagko-cause ng scabies sa mga alagang aso at pusa sa tao. Hindi po nakakahawa yon sa mga tao, yung mga nasa aso at pusa. Para sa aso, pusa lang po yun. Okay? Next. The incubation period of your scabies is 2 to 6 weeks. Okay? And the first sign that your body is contracted the scabies parasite or the mites is intense itchiness. Yun yung pinaka-earliest sign natin bago mo pa makita ng rashes yung skin mo. Itchiness is the earliest sign of your scabies. Yan. Okay? So, reinfestation may occur 1 to 4 days prior sensitization. Yan. So, pwede po siyang magkaroon ulit ng mga pangangati at mga burrows, mga 1-4 days kapag nagpakita na po yung mga signs and symptoms niya. So pag sinabi natin incubation period, nurses, no, ang ibig sabihin po nito is the period, yan, ang ibig sabihin ng incubation period is from the entry of the agent up to its multiplication and appearance of first signs and symptoms. O, isusulat ko. So pag nababasa nyo po yung ating incubation period, kasi dati tinanong na rin yan sa NP1, ano daw po yung time. Yan. Time from entry. Yan. Pag nakita mo yung word na time from entry of the causative agent, okay, up to the appearance of the first signs and symptoms of the disease. So, mula na nakapasok sa katawan mo daw yung agent hanggang sa magpakita ka ng first signs and symptoms ng sakit, ang tawag natin doon sa period of your disease is the incubation period. Yun. Okay? So, kailan daw nakikitaan ng ating mga signs and symptoms yung patient na merong scabies? Mga 2 to 6 weeks po after contracting the agent of your scabies. Kapag nagkaroon ka na po ng direct prolonged contact sa pasyenteng may scabies, pag nakapasok na po yan sa inyong balat, so mag-wait ka daw ng 2 weeks to 6 weeks bago ka magkaroon ng mga signs and symptoms. Yun yung ibig sabihin ng incubation period. Up to the appearance of the first signs and symptoms of the disease. Nakuha po ba? Yun yung ibig sabihin ng incubation period kasi lagi natin nababanggit yan pero baka yung iba di pa alam yung ibig sabihin ng incubation period. Okay? So, lumabas po sa board exam itong ating causative agent which is the mites. Dati ang sagot doon, parasite. Tapos, tinanong sa exam din, what is the diagnostic test for your scabies? The diagnostic test for scabies, nurses, is your Burrow ink test. Okay? So, pag wala pong Burrow ink test doon sa choices, pero ito yung lumabas sa exam, you can also answer your dermatoscopy. Ano ginagawa sa dermatoscopy? So, ang ginagawa dito is your scraping of your affected skin layers po. So, kunwari, may nakita po yung ating
doktor o yung ating dermatologist ng ano, kasi pang dermatologist ito, no? Kasi skin condition. So pag nakita po niya na may mga boros doon sa skin mo, mag-scrape po siya at kukuha siya ng skin smear mo. So under your glass slide, lalagay niya yung smeared skin doon sa ating glass slide and under microscope, i-check po niya kung merong mga parasites or mites doon sa ating sample specimen. Ang tawag doon ay dermatoscopy or the borrowing test. Okay, lumabas po ito sa board exam, yung ating diagnostic test ng scabies. Usually, yung mga scabies natin, common yan sa mga bata, yan. Tsaka yung mga matatanda na, yan. So, ano ba yung part ng katawan na commonly affected with your scabies? Number one, the interdigital spaces of your fingers. Yan, sa mga daliri po. So mapapansin mo parang may isang pimple na may nana na nandito sa pagitan ng mga fingers mo. Tapos sobrang kati po niya, no? So sobrang kati niyan. Tapos biglang kinaumagahan, hindi na lang siya nag-iisa, dalawa na. Meron na rin dito, tapos meron na rin dito, meron ka na rin dito. That is an scabies infestation po. Scabies na po yun, okay? So the intense itchiness is the hallmark sign of scabies. Okay? So again, so pwede dito sa ating sa ating interdigital spaces, pwede po dito sa area na to. Yan, kadalasan madalas dito mo makikita yan eh. Yan dito sa part na to. Okay, pero most common talaga dito sa pagitan ng mga daliri. Yan. So any part of the body may have scabies rash po o yung ating tatawag na linear rash ng scabies. Makikita mo yan in any part of your body. Pero common lang siya sa inyong hands. Yan, sa mga fingers mo, sa wrist mo, sa inner elbows mo, sa axillary mo, yan, waistline, genital area, areola, and your buttocks. That's short, scabies. Yan. So what is the mode of transmission of scabies? Primarily, it is transmitted via contact transmission. Tandaan nyo ha, contact po siya nahahawa. So it is commonly transmitted via prolonged skin-to-skin contact. That is the most common transmission of your scabies. Ayan. So makikita natin dito sa picture natin, meron po siyang tunneling under the skin or yung tatawag natin na burrow. Yan. May burrows or may mga tunneling po siya under the skin tapos may biglang tutubong parang butlig dito. Then under the skin, meron naman doong butlig tapos may burrows. So ang tawag dyan ay scabies infestation or scabies infection po yun. Parang anay kumbaga. Yan, okay? So it can also be transmitted via sexual contact kasi alam naman natin kapag nakikipag-sexual engagement tayo, meron tayo ditong direct skin-to-skin contact, di ba? Wala naman siguro nakipag-sex na hindi magkadikit yung balat nila. Meron ba? Wala. Yeah, so talaga na kapag merong sexual contact, it is prolonged skin-to-skin contact talaga. So nagkakaroon din ng transmission via sexual contact. Paano nagkakaroon ng transmission? Transmission by skin-to-skin contact. Kasi close na yun eh. Intimate contact na po yun. But, it can also be transmitted, not so common pero ito yung lumabas sa board exam. Not so common na natatransmit po siya sa mga clothing, sa ating mga beddings, tsaka towels, kasi indirect contact po ito. Pero may mga cases pa rin na magkakaroon ng scabies transmission by means of sharing of clothings, beddings, towels, or even yung mga personal things mo sa bahay. Yan, katulad ng mga towels, beddings, or blankets. So yun. So lahat po ng ginagamit ng pasyente natin na may scabies, dapat ating nilalaban yan sa mainit na tubig. Tapos dinadry heat po natin sila kapag ganitong may scabies yung pasyente. So household outbreaks is also common. So ibig sabihin po nito, ang scabies ay tinitingnan natin sa NP1 or sa community as a health deficit problem. Bakit health deficit problem po ito? Kasi health deficit kasi there is a failure in health maintenance in one of the family member. Kasi lumalabas din yung sa board exam. Tandaan nyo lagi ito, nurses, no? If one of the family member is suffering from an illness, disease, or disorder, it is classified as health deficit problem. Okay? Huwag niyong kakalimutan yun ha.
basta sa isang miyembro ng pamilya, may isang miyembro doon na merong sakit, that is a health deficit problem. Yan. Health deficit problem yun. Kunwari, yung tatay na stroke, yung nanay is meron siyang breast cancer, yung anak is may Down syndrome, yung anak is merong TB, yung anak is merong pertussis, yung anak is merong scabies, yung anak merong pediculosis or may mga kuto. Those are health deficit problem. So, since health deficit po siya, it can also lead to your health threat to other members of the family. Bakit health threat din siya? Pag naglaban po yung health deficit tsaka health threat sa board exam, you must prioritize answering your health deficit. Kasi there's a failure in the health maintenance of your family members. So nagiging health threat lang siya because of the risk of your transmission from one member of the family to the other members of the family. So as a nurse po dito, when you are conducting your home visit to this family, having a child with your scabies, always sequence your visit from the healthiest or the well member of the family, and last to visit is the ill member of the family. So sinisingit ko dito kasi laging lumalabas yun sa board exam. Kapag magkakandak ka po ng home visit, unahin mo lagi yung list or yung ating well or yung healthy individual bago yung ating patient na merong sakit. Nakuha po ba? Naintindihan po ba yung ibig kong sabihin doon? When you are conducting your visit, always proceed from cleanest to your dirtiest case. Yan. Well member to the infected or ill member of the family first. That is to prevent also your cross-contamination of infection para hindi po magkaroon ng hawaan ng sakit sa loob ng bahay. Now, tanong ko ngayon, if one member of the family is infected with the scabies, will we treat all members of the family or in that household po? Yes or no? Yes. Okay? We need to treat all the members of the household kapag one member of the family is diagnosed with scabies. Yan. Kasi nga, ibig sabihin nito, ang scabies is highly contagious skin disease. Yan. Highly contagious skin disease po ito. So, yung tuwalya lang na ginamit ng patient mo, yung beddings lang niya, umupo lang siya sa sofa. So, pwede po magkaroon ng cross-infection sa bahay. Okay? So, dapat i-treat natin lahat ng mga members of the household. Yeah. Next. What is the drug of choice of your scabies? Ito maraming nalito dito. So, scabies is not a fungal infection. So, do not use antifungal cream. Then, since hindi rin siya bacterial infection, do not use antibiotic. Anong gagamitin natin kapag ito po ay scabies? Mga anti-parasitic cream po ang gamitin natin. And what is that anti-parasitic cream or soap? Kasi may mga sabon din eh. Permethrin. Yan. So, wag niyo kakalimutan, yung permethrin natin or yung mga Quell creams or Quell lotions, yun po yung mga effective na mga cream or lotion for your parasites. Okay? Katulad ng ating scabies, permethrin ang ginagamit natin. Katulad sa pediculosis or mga kuto ng mga bata, permethrin din po yung ginagamit natin. Okay? So, lumabas din yun sa exam dati. Ano yung gamot na ginagamit kapag maraming kuto yung bata? Sagot din natin doon is permethrin. Okay? Permethrin shampoo or permethrin 5% cream. Ilalagay natin yun sa anit niya kapag may kuto siya. At kapag meron naman siyang scabies, do not treat the area only. You must treat all surfaces of the skin. So kahit wala pa siyang mga boros or mga rashes sa mukha, sa leeg, or sa kanyang katawan, kung nasa kamay pa lamang yung kanyang mga rashes, isabay mo nang applyan ng cream or ng lotion yung buong katawan niya. So, ang sequence ng application ng ating cream or lotion is cephalocaudal application. Nakuha po? Hindi yung mag-start kagad sa merong scabies rash. Mag-start ka na dyan, tapos after mahawakan yun, tapos ilalagay mo sa ibang part ng katawan, edi lalong maghahawaan doon sa ibang part ng katawan. So, again, so ang pag-apply po niyan is cleanest to dirtiest part pa rin or least infected to infected part of the body. So, cephalocaudal, lagyan yung buong mukha, yung kanyang tenga, yung kanyang leeg. So, yun yung po yung tamang paglalagay ng permethrin lotion or cream. Okay? So, yung ating permethrin, wala pong contraindication yan kasi safe po yan for children, adults,
pregnant, and your breastfeeding women. Okay, wala po siyang contraindication sa paggamit. So iwasan mo lang siyang ilagay sa mga mucous membranes mo katulad ng mata. Yan. Iwasan mo lang siyang ma-ingest kasi topical applied po yung ating permethrin. So pag walang permethrin sa board exam, ano pa yung mga ibang sagot natin sa ating scabies treatment? Oral ivermectin po. Yung ivermectin natin, that is a drug which is usually used for the treatment of parasitic infections. So ginagamit din po ito sa ating filariasis. Yan. Ginagamit sa filariasis, ginagamit sa mga helminthiasis or mga bulate. Okay? So effective din po siya. Pero tatandaan natin, we have your permethrin as a drug of choice. Okay? So for the soap naman or mga soap naman natin, pag may mga ganyan may skin diseases ka na, use your sulfur soap. Ano yung alam niyo mga sulfur soap natin? Dr. Wong, yung mga sikat sa Pilipinas, Dr. Wong, Dr. Kaufman, di ba? Yung mga sikat sa Mercury Drug na nakikita ko. Yan. Okay, so wag niyo kakalimutan yun ha. So pag sabon naman pong pinag-uusapan, dapat ang sagot natin is yung mga sulfur soap. Yan, sulfur soap. Again, so saan daw mag-apply ng cream sa may infected part lang ba or any part of the body or all part of the body? Yes. Yes, all part dapat. Hindi lamang sa may mga sa may mga reddened areas, mga infected areas, ganun yun. Okay? Okay, very good. O nakakasabay po ba? Sir, posible din po ba kayang lumabas yung malatayong lotion pag wala yung permethrin? Yes, kasi itong lotion na ito, ginagamit din po yan sa mga lisa or sa mga kuto eh. So, pwede pa rin po siya sa mga parasitic infection like your scabies, malatayong lotion. Ayun, so pwede din po yan. Alternative din yan kapag wala yung permethrin. But the drug of choice is permethrin. Okay? So how to apply your ointment or your cream or lotion? Apply it to all areas of the body, not just the itchy parts of your body. So paano pong paglalagay? Number 1, apply at night on a dry skin from neck down. So ibig sabihin yan, cephalocaudal. Okay, lagyan mo din yung tenga mo kung maaari. Yung mukha mo, lagyan mo din hanggat maaari. Basta iwasan mo yung mucous membrane sa mata. Iwasan mong ma-ingest sa bibig. Yun yung ating iwasan na part ng katawan natin sa pag-apply ng mga ointments. Yan. So, yun. So, apply at night. Bakit at night? Kasi your mind usually works at night. Doon po sila nagtatrabaho. Doon po sila active na gumagawa ng mga burrows under your skin. Yan. So, number 2, infants and elderly include the scalp, the face, and the ears but avoid eyes and mouth. Yun sinasabi ko kanina. Leave on 8 to 14 hours bago kayo maligo or bago nyo siya panlawan para ma-absorb totally yung gamot na in-apply mo sa balat ng pasyente. Yan. So kung ikaw yung nurse na nag-aalaga ng may scabies, do not forget to wear first your PPE, no? And what should be the PPE that should be worn by the nurse? Ano dapat yung PPE na sinusuot mo? Gloves. Ano pa? Kunwari, dalawahan yung mga choices. Ano yung kasama ng gloves dapat kapag contact precaution yung sakit? Okay, kapag contact precaution yung sakit, do not forget to wear your gloves and gown. Yan, gloves and gown po kapag contact precaution yung sakit. Okay, very good po yan. Okay, next. So, repeat after 1 week to kill your newly hatched mites. So, hindi porket wala ka na nakikitang rashes, is stop mo na yon. No. Dapat tuloy-tuloy po yan up to 1 week after mong malagyan ng permethrin ointment or lotion. Yan. Then treat all close contacts, especially family members, simultaneously. Sabay-sabay po sila para ma-break natin yung chain of infection. That is your scabies. So how can we prevent your scabies among family members po or in the community? Number 1, educate the community residents about the nature of the disease. Siyempre, hindi nila alam kung paano ba nahahawa yung scabies sa kanila.
So, advise them to avoid direct skin-to-skin contact with infected individuals. Napaka-importante po nun. Number 1, avoid direct contact to your infected individual. Number 2, treat all household members and sexual partner simultaneously or at the same time to break the chain of infection. Kasi kung yung pasyente lang yung ginamot mo, may tendency na magkaroon siya ng reinfection ulit kung ang ibang members ng family is nahawaan na din pala. So dapat simultaneous, dapat sabay-sabay ginagamot po yung mga family members natin. Nakuha po? Yan. And wash beddings, clothings, or towels or any belongings of the patient in a hot water and do not forget to dry on a high heat. Lumabas po ito sa board exam. Okay? So to prevent your transmission of your scabies, wash beddings, clothings, or towels in a hot water and dry on high heat. Yan. Dry on high heat. That's your prevention. Napaka-effective po niyan. So, lalo na kapag yung ginagamit mong washing machine nga is yung mga yung mga high-tech na washing machine, yung mga nasa mga tawag dito, yung mga laundry shop, no? 'Di ba? Meron ng doon, mga hot water, hot dry, maganyan. So, yun yung mapiliin mo para mamatay yung mga mites. Yan, sa mga mites. But nawala, sabi. Nawala ba? Nawala daw yung boses ko. Wait lang. Okay naman? Hindi daw. Okay, so hindi nawawala. So, will we advise also your family member to trim their fingernails? Yes or no? Iti-trim din po ba yung fingernails nila? Yes. Why? That is to prevent your skin breakdown by scratching because of your intense itchiness. So, kailangan i-trim nila lagi yung mga fingernails nila para hindi po magkaroon ng magkaroon ng mga skin yan. Mga skin injuries or mga break in the skin. Kasi pag nagkaroon ng break of the skin, secondary secondary point of entry of your infectious agent na yun. Baka magkaroon ng infection sa skin nila. Yun. So next, seal non-washable items in a plastic bag for 3 to 7 days para mamatay yung parasite. So, kunwari lahat ng ginamit ng pasyente natin na hindi pa pwedeng labhan, kailangan ay ilagay natin yan sa black plastic bag or yung ating garbage bag. Tapos, iset aside mo yan for 1 week para mamatay po yung parasite. Yan. Kasi from the word parasite, no, pag hindi nakahanap yan ng host, mamamatay po yan ng kusa. Mga 1 week na hindi po siya nakahanap ng host, mamamatay po yung mga parasites na yan. Okay? Next, maintain good personal hygiene and avoid sharing clothings or beddings. Napaka-importante din po ito. Personal hygiene can also prevent the transmission of your scabies or even the occurrence of scabies po. So kapag lagi ka naliligo, syempre matatanggal yung mga dumi sa balat mo. Kailangan naliligo ka ng kunwari 2 times or 3 times a day. Yun, maganda maligo 2 to 3 times a day, no, para lahat ng mga dumikit sa balat mo na galing sa hangin or galing sa mga inupuan mo or pinuntahan mo is matanggal. Yan. Okay? That is your scabies. So, any question po ba sa scabies natin, nurses? Ganun lang. Ganun lang kasimple yung scabies natin. So, lahat ng mga dapat malaman sa scabies, nilagay ko na po doon. Yeah, so okay na po ba yung scabies natin? May katanungan ba doon? Wala. Okay, wala. Okay, so next topic, nurses, is all about your athlete's foot or alipunga. Kunwari tinanong ka, what is the hallmark sign of athlete's foot? A. Smelly foot. B. Itchiness. C. Rashes. Or D is swelling of the foot. Anong sagot nyo? Ang tamang sagot ay letter B. Itchiness po pa rin. Itchiness pa rin. Hindi porket sinabing athlete's foot is mabaho na agad Yan. Hindi lahat ng may mga athlete's foot is mabaho yung paa. Tsaka lang bumabaho yun kapag infected na ng bacteria. But athlete's foot is not a bacteria. So what is athlete's foot? Athlete's foot is a fungal infection po. What is the medical term or the medical term for athlete's foot?
Ano po yung medical term ng athlete's foot? Anyone? Ano po? Ano yung ating medical term sa athlete's foot? Okay, ang medical term po niya is tinea pedis. Huwag niyo kakalimutan 'yon. 'Di ba meron tayong mga tinea or mga mga tinea infestation 'yan. So pag sinabi nating tinea pedis, that is your athlete's foot. Okay? Okay. Tinea pedis po. So the causative agent of your athlete's foot is a fungi, which is commonly found on your feet. Yeah, so commonly found on the feet, causing your itchiness, redness, crackings, and peeling of the skin. So ito ay karaniwan na makikita natin sa mga taong nasa palengke minsan, no? So sa mga nagtitinda ng mga isda, pag pumunta kayo sa palengke, makikita nyo hindi lamang sa paa yung meron sila niyan. Meron din sila sa kamay, yan. Pero kadalasan sa paa. So bakit dinidiscuss ko ngayon yung athlete's foot? Remember nung meron mga floodings sa Metro Manila, yan. So 'di ba, isa sa mga problem na nakita ng mga DOHI, yung pagkakaroon ng alipunga. Bukod pa sa leptospirosis dati. So sumabay na tumaas yung cases ng athlete's foot sa cases ng leptospirosis nung rainy seasons. Yan. So baka mamaya biglang itanong yan sa February board exam, at least handa tayo. Okay? So athlete's foot is Tinea pedis and that is caused by a fungus or a fungi commonly affecting your feet. Yan. Commonly affecting your feet, causing itchiness, redness, cracks, and peeling of the skin. So common po yan during your warm, moist seasons katulad ng tag-ulan, yan. So kapag ikaw po ay laging nasa mga warm, moist environment sa palengke, yan, ano pa, street sweeper ka or nagwe-wade ka sa flood waters, so yun. Or nakasuot ka ng bota. Okay? Kapag nakasuot ka ng bota tapos basa yung bota mo sa loob, yun, dahil siya nagkakaroon ng athlete's foot yung ating pasyente. Alipunga sa Tagalog. Yan. So, the causative agent of your athlete's foot is a fungus, fungi, or fungal. Oh, common sense ha? Hindi porket fungi lang kasi yung nilecture sa inyo is hindi nyo na sinagot si fungus. Isa lang din po yun. Sir, wala pong fungi sa choices pero may fungus. Ano sinagot mo? Nag-parasite ako, sir. Oh, mali. Parehas lamang yung fungi, fungus. Diba? Common sense minsan sa exam. Okay. So, saan nakikita daw? Sa paa. Ito makikita mo sa paa ito ng mga pasyenteng mga nagtitinda sa palengke, sa mga palaisdaan, yan. Sa mga magsasaka, yan. Okay, so yan yun. So we have your fungal or fungi or fungus, isa po yun. So anong pangalan ng ating fungi that causes yung pagsusot ng moist na sock. Yan, yung mga socks natin na moist, yung hindi pa masyadong tuyo. Kaso isa lamang talaga yung medyas mo, yan. Wala kang choice kundi ang isuot mo na lamang. Tapos hayaan mo lamang siyang hayaan mo na lamang siyang tawag dito, matuyo ng kusa. So yun, nakakapamaho po yun ng paa. Ano pa? Kung alam mong pawisin yung paa mo, wag ka na magsusot ng mga tight na footwears. Especially yung mga hindi nakakahinga yung balat ng o yung pawis sa paa mo, yung mga rubber shoes, mga ganyan na non-breathable yung kanyang yung kanyang material. So wag na gumamit ng ganun. Yung mga leather shoes natin, yan, mga leather shoes natin. Ayun, or mga pa, yung mga natin, yung mga Crocs natin na close talaga na So prone din sila sa ating mga athlete's foot. Yan. Again, the name of the agent or the fungi is the Trichophyton rubrum and Trichophyton metogrophytes. Pero feeling ko hindi na itatanong ito. Basta alam ninyo kapag itanong yung ating athlete's foot is fungi siya or fungal po siya. Yan. Okay? So incubation period, 1 to 2 weeks after exposure to the fungus. 1 to 2 weeks after exposure to the fungus. Yan. So saan nakikita yung athlete's foot? Siyempre, common sense sa paa.
it can be found in your feet, yan. Especially between your toes. Between your toes or the interdigital spaces of your foot, of your toes, yan. So also the feet is also infected. Heel and sides of the foot is also infected. In severe cases, it can also be found in the toenails. Pero kadalasan madalas ang nakikitaan po ng mga ganito is yung mga mababa yung immune system katulad ng mga immunosuppressed condition, may mga HIV. Palatandaan din yun na may HIV yung tao yung mga kuko nila. Kapag yung kuko ng tao is hindi na healthy, katulad ng mga parang may mga fungi na, so baka may HIV din yan or meron siyang immunocompromised condition, okay? Baka meron siyang immunosuppressive na illness or disease kapag ganun po meron siyang mga fungus nail. Yan, okay? Yun. Mode of transmission, contact pa rin. Yan, so direct contact with your infected skin. Yan, so that is your mode of transmission of your athlete's foot. Pero pwede rin po siyang mahawa by means of indirect contact like in your locker room floors, yan, sa mga public showers, sa mga swimming pool areas, yan. Lalo na pag yung swimming pool walang mga chlorine, yan. Next, shared footwear, sock, or towels. Kapag mahilig ka pong bumili ng mga ukay-ukay na sapatos, ukay-ukay na medyas, ukay-ukay na mga towels, or anything po na sinuot ng ibang tao, you are also at risk for your skin diseases like your athlete's foot and your scabies. So yun. So kailan pag bumibili po kayo mga segunda mano, always wash it in a hot water and dry heat po lagi para mamatay yung mga parasites doon, tsaka yung mga fungi doon. Okay? So wearing tight or sweaty, non-breathable shoes increases also the risk of your athlete's foot. So ang dami meron akong kilala na actually madami sila Siguro apat siguro sa mga nakakasama ko merong athlete's foot. Yung tropa ko na naglalaro ng basketball is mabaho yung paa. Ewan ko kung bakit, no? Pero feeling ko because of the sweating during the games, tapos hindi nalalaban yung sapatos. So yun. Meron pa akong kakilala, kababaeng tao niya pero ang baho ng paa niya, no? Lalo na nung kami ay nung kami ay nasa isang room lang, pagtanggal ng sapatos, ang baho, yan. So yun yung mga athlete's foot natin. Paano mo sasabihin, sir, paano mo, sir, sasabihin sa trabaho mababaw paano na hindi siya na-offend? Paano nga ba? Paano nga ba sabihin? Hindi ko din alam Kasi ako prangka ako hindi na ako yung paligoy-ligoy. Kapag mabaw yung pa, sinasabi ko agad, lalo na pagka-close ko naman. Ayan, baho ng paa mo, ano ba yan? Ganun ako agad. Confront ko siya agad para aware siya, ayan. Kasi pag di mo siya i-confront na mabaho yung hininga niya, yung paa niya, hindi niya makukorek yun sa sarili niya, no? Ako, prangka ako, pag meron akong mga kaibigan na mabaho yung hininga, huwag ka nga munang mabaho ng hininga mo, ganun lang. Pag mabaho yung paa, sasabihin agad na mabaho yung paa niya. Oo. Para makorek nila yun. Kung ang rason daw ng athlete's foot mo is yung pasmado yung paa mo or yung excessive sweating yung paa mo, yan. Kapag excessively na nagsisweat yung paa mo daw, kapag ikaw daw ay merong pasma or pasmado yung paa mo, ang gawin mo daw dyan is mag-prepare ka ng basin of ice water or cold water. Kuha ka ng yelo, i-crack mo yan, tapos ihalo mo sa tubig, tapos isang palanggana na merong tubig na malamig, isang palanggana na may tubig na maligamgam. So, ang gawin mo daw dyan is, ibabad mo yung paa mo, yan, sa maligamgam na tubig, tapos gulatin mo sa malamig na tubig. Yun, ganun yung gagawin mo para mag-close yung mga pores doon sa skin mo. Ganun daw. Hindi totoo yung mga yung itapak mo sa tae ng mga baka, yan, ihian ng mga kasama mo. Hindi yung totoo. Yan. So, one management for a foot with excessive sweating is ganun yun. Gulatin mo siya. Gulatin mo siya sa mainit at saka malamig na tubig para mag-close yung pores niya. Pero, gagawin mo yun ng ilang beses, hindi lang one time. Yun. Okay? Ayun. Pag mabaho yung paa. Kasi di maiwasan yan, lalo mas sa mga estudyante. Okay. So, diagnostic test of your
ano to, ng ating athlete's foot is by using potassium hydroxide via wet mount po. Okay, I think mali yung nasa handouts ninyo, ano? Paki-correct po yan. Ang diagnostic test po dapat na nasa handouts ninyo for your athlete's foot is potassium hydroxide test or yung wet mount test na tinatawag natin. Or kapag wala yon, we have your Woodlights examination. Woodlights examination. Okay, so palitan po yung nasa inyong handouts. So since fungi po yung causative agent ng athlete's foot, ano ginagamit natin? Mga antifungal topical creams po. Example, clotrimazole, ano pa, terbinafine, yan. So ito yung mga effective na antifungal creams para sa may mga mababahong paa. So available po ito sa Mercury Drug or sa Watson or sa St. Joseph. So depende kung ano malapit sa inyo. So pag wala po yung clotrimazole natin, 1% cream, you can also choose your antifungal creams like your miconazole, ketoconazole at saka tolnaflate. Basta ang ending po niya is nazole. Pag ito pa nag-end ng azole like your miconazole, ketoconazole, clotrimazole, sure, antifungal cream for your athlete's foot. Yan, antifungal cream for athlete's foot. Tsaka pwede mo rin itong gamitin sa mga ringworm. Itong mga to. Pwede rin siya sa ringworm. Yan. Pwede rin siya sa mga thrush. Yan, mga thrush. Okay, itong mga antifungal creams natin na ito. Okay. How to apply your ointment? Same lang din yan. Apply to all affected areas and surrounding skin to prevent spread po. All affected areas. Yan. So wash and dry the feet thoroughly, especially between your toes. Then apply a thin layer of your fungal cream to affected area, 1 to 2 inches around it. Hindi katulad sa scabies na all over the body yung application niya. Dito is dun sa affected area lang and 1 to 2 inches around your affected area. So apply twice a day po ito, BID po yung application ng cream natin and continue mo pa rin yan 1 to 2 weeks after yung ating symptoms disappearance para totally po na mawala yung mga fungi dyan, okay? Then always keep the feet clean and dry at all times. So kapag wala po kayo nakita doon sa mga choices na about sa mga pinag-usapan natin 1, 2, 3, and 4, pag may nakita ka doon na proper hygiene, yun na yun. Proper hygiene can also prevent your skin diseases. Yeah. Use antifungal powder in shoes if needed to keep them dry. May mga antifungal powders naman na nilalagay sa paa eh. Ano yung pangalan nun? Sikat yun din dati eh. Hindi ko na alam kung anong pangalan ng antifungal powder na yun. Yung pulbo sa paa. Alam nyo ba yun? Yan. Milko, yan. Hindi, may iba pang term. Pero may pa ibang brand nun. Fisan yata, yes. Yung Fisan, yes. Yung Fisan sikat yun. Fisan foot powder. Kasi may antifungal din siyang property, no? So it will keep your feet dry. Yan. Alam ninyo, ha? Yan. Next. Prevention. Keep feet clean and dry, especially between toes. Yan. Kasi yun yung laging nagkakaroon ng athlete's foot or fungi infection, yung mga pagitan ng inyong daliri sa paa. Wear breathable footwear, avoid tight shoes. Not only athlete's foot yung makukuha mo kapag nagsusot ka ng mga mahigpit na mga sapatos or masisikip na sapatos. You are also at risk for callus. Alam niyo ba 'yon? Kapag ikaw po ay lagi nagsusot ng mga masisikip na sapatos, mga sandals or tsinelas, mga ganyan, so prone ka din sa mga calluses sa paa. So dapat medyo nakakahinga-hinga yung paa mo sa mga sapatos natin. Hindi porket maganda yung sapatos pinili mo na kahit na masikip sa iyo, no. Para mas assured ka na size mo talaga yung sapatos, the best time of the day to buy shoes is late afternoon. Kapag bibili kayo ng mga sapatos, bumili kayo sa gabi or sa hapon kasi yun yung ating maximum foot size kasi nag-expand yung paa natin sa hapon. Yan. Yung binili mong sapatos na sakto-sakto ng umaga, pag isusot mo yan sa gabi, masikip na. Na paglalagyan mo pa ng medyas. Yun. So when is the best time to buy your shoes? The best time is
Late afternoon or evening yan. Evening po. Then, change socks daily. Kasi dugyot naman kapag 3 days nang nakaano yung sapatos mo na may medyas, no? Dugyot-dugyot naman yun. Kapag 3 days na nakakalipas, hindi mo pa rin pinapalitan yung medyas mo. Dapat everyday mo din siyang papalitan. O di kaya kung feeling mo masyado nang napagpawisan yung paa mo during the day, so kailangan palitan mo na rin po yun minsan para hindi mamaho yung paa. Ha? Kailangan 1 week. Grabe naman yung 1 week na yan. Oo, siguro yung 1 week sobrang lagkit na ng medyas mo niyan. Di ba? Tsaka yung medyas minsan kapag pawisin yung paa mo is mangangasim yung anyong mga medyas ninyo, mangangasim yan bago pa mamaho yan. So dapat pinapalitan po yan every day yan. Same with the brief naman or underwear. Oo, yung underwears natin dapat daily din yan or hanggat maaari. Kunwari, kapag naglaro ka ng basketball, nag-exercise ka, kahit naligo ka ng umaga, palitan mo na naman yung brief mo, syempre. Ganun. Basta ako, sir, hanggat hindi mo nadudumihan. Talagang hindi yan madudumihan. Sa paa mo lang yun eh. O, mali yun. Okay? So talagang mabaho yung paa mo pag ganyan ang inyong habits kapag 3 days, 4 days bago mo palitan yung medyas. Yun. O, ayun. Then, do not also go without socks. Bawal po yung walang medyas, no? Kasi kapag nagsapatos ka tas walang medyas, usually yun nagkakaroon din ng mga ng mga calluses, ng mga paltos, ng mga athlete's foot. Yan, kasi wala nag-absorb sa pawis. And always wear your cotton socks, not your silk. Cotton dapat yung mga medyas para kahit papano is may nag-absorb po sa mga pawis. Next, do not share towels, shoes, socks, or foot grooming tools. Yan. Allow shoes to dry completely, same with your socks before wearing it again. Use antifungal powder if prone to excessive sweating. Yung sinabi natin kanina. Yun. That is your athlete's foot. O, siguro naman nakaka-relate tayo lahat niyan, no? Yan. Okay, so allow your shoes or your socks to dry completely before wearing it again. Do not wear your moist or wet shoes. Alam niyo na yon. Common yan kapag tag-ulan. Yung ambaho ng mga sapatos, ganyan. No? So, yun yung mga common seasons ng athlete's foot pag matag-ulan. Buti na lang, di ako nagbe-brief sa... Talaga ba yan? Okay, leprosy. Next topic, last topic for tonight is your leprosy or the Hansen's disease. So, bakit Hansen's yung pangalan niya? Hansen's because it is named after the scientist who discovered the disease. And he is Gerard Armor Hansen. Yun yung pangalan niya. Ano ang tawag natin sa mga pasyenteng merong leprosy? Ang tawag natin sa kanila is Hansenites. Hansenites ang tawag natin sa kanila. Yan. So, nurses, leprosy is a chronic infectious disease. Again, kailan mo masasabi na chronic ang isang sakit? When can you tell that the disease condition is a chronic and not an acute disease? When? When can you describe a disease condition as a chronic? Chronic is more than 6 months. Very good. And what is in your chronic diseases, which is not in your acute diseases? Which characteristic of your chronic diseases is not present in acute diseases? Ano yung meron sa kanila na wala sa acute diseases? Anyone? Period of exacerbation and remission of the disease. Huwag niyo kakalimutan yan. If the disease has a period of remission or exacerbation, that is a chronic disease. Kapag ang isang sakit daw is merong mga times na lumalala or bumabalik, chronic yun. Okay? Unlike for the acute diseases, walang exacerbation, walang remission. Ang may remission and exacerbation ay sa chronic diseases lang. Okay? Yun. So, which one is more fatal? Acute diseases or chronic diseases?
Which one is more fatal, acute or chronic? Answer is acute. Fatal and life-threatening po yung mga acute cases natin. Kaya nga nurses, kapag may mga encountered question kayo sa board exam about prioritization, always prioritize your patient with acute cases po, not chronic cases, kasi sila po yung prone sa tawag dito, they are very prone to, nakalimutan ko na yung term. Basta prone po sila sa nawala na ako, sorry. Basta yung acute natin, they are prone to yung pagbagsak ng kanilang katawan. Ano ba yung term doon? Nakalimutan ko na yung term doon. Basta prone sila sa pagbagsak ng katawan, prone sila sa life-threatening situations. Yan, that is your acute cases. Yan. So again, si acute kasi is life-threatening siya and severe yung kanyang manifestations. Ang chronic kasi is progressive yung kanyang manifestation. Hindi siya yung biglaan. Ito is unti-unting magpapakita yung mga sintomas niya. So sino yung sudden? Chronic po ba or acute? Sino yung sudden yung onset niya? Chronic or acute? Sudden onset of manifestations or symptoms? Acute. Pag sudden, acute. Pag progressive or insidious, tawag doon ay chronic. Progressive meaning to say unti-unting magpapakita yung mga sintomas ng sakit. Hindi katulad ng mga acute cases na biglang sumakit yung tiyan, biglang tumaas ang lagnat, ganon. So yun, bigla nang hina yung katawan, ma-acute po yung mga yun. Bigla nahirapang huminga, acute po yung mga yun. Okay? So acute is less than 6 months and chronic is more than 6 months diseases po. Yun yung pagkakaiba nila. Pero ang pinaka-highlight po ng chronic is the period of remission and exacerbation po. Yun. So again, leprosy, if untreated, can lead to progressive permanent disabilities and stigma or discrimination. So, patient with leprosy are prone to stigma or discrimination. Bakit? Kasi hindi sila makalabas ng maayos sa kanilang mga bahay kasi nga may sequelae yung leprosy. Na kahit na nagamot na yung kanilang sakit, hindi na mawawala yung disfiguring appearance na iniwan ng sakit sa kanila. Kunwari, kahit wala na yung bakterya sa kanilang system or sa katawan nila, yung mukha nila mukhang layon pa rin, maganon. Mukhang aso pa rin sila, mukhang layon pa rin sila, pudpud pa rin yung kuko nila, yung ilong nila tunaw pa rin, bulag pa rin yung isang mata nila. So, ang tawag doon, leprosy. So, hindi na yun mawawala. Yun yung permanent disability ng leprosy. So, nagkukos yun ng stigma or discrimination. Even yung mga nakikita natin minsan na akala mo nakakahawa pa sila pero hindi na pala. Why? Iniiwasan mo, may nakasakayan ka sa jeep, may mga pulutong siya sa katawan or mga ketong-ketong siya sa katawan, yan. May nakita ka para may mga ketong siya, yan. Minsan may nakasakayan ako dati sa van dati nung ako'y nagbaban pa, no? Sa Manila, yan. Nung empleyado pa ako ng CBRC kasi from Taguig to Manila dati ang aking yung aking rota. So meron ako nakasakayan dati na babae na nung nakasakayan ko siya, ang daming lumalayo sa kanya kasi yung itsura kasi nung nanay dati is yung ilong niya butas. Yan, butas yung ilong niya. Butas yung ilong niya, parang kumbaga wala na siyang septum sa ilong niya. Yan. Parang butas na lang siya tapos parang na flat na yung bridge niya. Tapos yung isang mata niya bulag, parang puti na yung isa, okay pa yung isa is bulag na or puti na yung isang mata niya. Tapos mapapansin mo dito sa side ng tenga niya, parang may bayag na nakadikit. Yes, parang bayag talaga yung itsura niya. Parang dalawa pa yun talaga, dalawang malaking parang nagsasag na skin na malaki. Parang bayag talaga yung itsura dito ng kanyang mukha. Tapos pinagtitinginan siya ng mga pasahero, ayaw sumakay ng iba. So that is your leprosy. So that is your stigma of leprosy. Nakakita na po ba kayo ng lepromatous patient or hindi pa? Nakita na po ba kayo? Yung mga nakikita nyo yan, baka nagamot na po sila. Baka nagamot na rin po sila. Pero yung mga skin nodules nila or yung disfiguring appearance po nila, hindi na yun mawawala. Hindi na yun mawawala. Yun.
Nakakita na ako maraming beses na, no? Sa Candon dito sa Ilocos Sur dati, maraming may mga leprosy. Kasi ang Candon City dati is endemic place of leprosy dati. Yan. Endemic place po ng leprosy dati yung Candon City, ano pa, San Jose, mga ganyan. Hanggang sa nagkaroon dati ng taon na lahat na may mga leprosy patient dati, dinala nila sa Culion, Palawan ata yun. Nilagay yata sa Culion ba yun? Yes, parang Culion yata yun. Yung in-isolate sila sa isang isla sa Palawan. Discriminatory po yun. Then ginawa yung butas na RA 8439 kung di nagkakamali. Wait lang. Nagkamali ako. RA 8439 ba yun? RA 8439. Ay, hindi. RA liberalize. Mali ako. Liberalized treatment of leprosy. Yan, leprosy. RA 4073 pala yun. Yan. RA 4073, that is the liberalization of your treatment of leprosy na dati kasi ang mga leprotic patient natin, 4073 yun yung old natin. RA 4073. Ang mga leprotic patient kasi dati is ina-isolate niya sa mga hospital, sa mga facilities. Ngayon hindi na. Yan. RA 4073. Ito yung liberalize. Ibig sabihin yan freedom. Yan. Liberalize home treatment. Yan. Home treatment of leprosy. Parang sa TV na lang din po ito. Na instead na sila po ay magagamutan sa mga hospital. Ngayon hindi na. So allowed na po sila magstay sa mga bahay nila as long na inumin nila yung mga gamot nila. So that is short RA 4073. So when is your leprosy month? Leprosy month. Kailan po yung leprosy month natin? So nakakalam ng leprosy month natin? Anyone? World Leprosy Month. Ano po sagot ninyo? Magkasunod yun. Yes, very good. January, yung Leprosy Day natin, yung last week of January, nandun yung araw ng Leprosy Day. Pero February yung Leprosy Awareness Week. Yan. Pag Leprosy Awareness Week po, February yun. Okay? Pero kapag Leprosy Day, January po yun. Okay? So, huwag nyo kakalimutan. So, sabi dito, leprosy is curable with treatment. So, nagagamot po yung leprosy, okay? Pero yung kanyang sequelae, hindi na po yun nawawala. Not all types of leprosy are infectious. So, hindi po lahat ng mga leprotic patient natin ay infectious or contagious po sila. May dalawang klase lang ng leprosy ang nakakahawa at yung dalawa ay hindi po nakakahawa. Yan. So, sabi dito, causative agent of leprosy, lumabas ito sa board exam. It is bacteria or bacterium. Ayun na naman, common sense. Bacteria, bacterium ang tawag natin sa agent that causes your leprosy. For tonight, napag-usapan natin yung parasite, fungi, tsaka bacterial skin disease. Di ba? Ang bacterial skin disease ay si leprosy. What is the name of the agent that causes leprosy? It's the Mycobacterium leprae, from the word leprosy. Mycobacterium leprae. Okay? From the family of Mycobacterium bacterias, similar with the family of tuberculosis. Yan, Mycobacteria. Yan. Next, affected parts, skin, nerves, and your respiratory tract. And with your eyes. Kung mag-exam kayo sa board exam, tapos may tatanungin sa inyo, except, maganyan, or not included, so tandaan nyo yung kwento ko, may babae sumakay sa van, sa balat niya, yan, meron siyang mga skin nodules po. Tapos yung mata niya is bulag. Yung ilong niya tunaw, respiratory and eyes. Yun, that is your leprosy. So incubation period, ito yung hindi pa tinatanong sa exam, pero feeling ko tatanungin niyan soon or sooner kasi nga napaka-importante po nito. So leprosy is one of the communicable diseases, with a long incubation period. Okay? Same with HIV/AIDS. Same with AIDS po ito. Na si AIDS, 2 to 10 years bago ka magkaroon ng AIDS. So ang leprosy naman, 2 to 10 years din po ang leprosy natin. But
Kapag lumabas sa exam ninyo yung mga numbers na single digit lang, kunwari, 1 year, 2 years, 5 years, 8 years, ganyan, choose 5 years. Kasi ang incubation period po ng leprosy, ang average po niya talaga is 3 to 5 years. Eh sir, paano yan? May 3 years, may 5 years. Ano sagot natin? 5 years ang ating isasagot. Nakuha po? Again, what is the incubation period of leprosy? 5 years. 5 years po. Okay, 5 years ang sagot natin kapag incubation period ng leprosy. So, sino yung mga at risk ng leprosy? Number 1, people living in endemic areas. So, ibig sabihin yan, anong klaseng sakit ang leprosy? Sporadic, epidemic, pandemic, or endemic? Sagot natin? Ano sagot natin, nurses? Endemic. Ano bang ibig sabihin ng endemic? It is a disease which is constantly present in an area. Constantly present in an area. Katulad ng sinabi ko mga lugar dati, San Jose City, Candon City. So sila yung mga may mataas na kaso ng leprosy dati. Yan, ano pa? Poor socioeconomic conditions sa mga mahirap na lugar. Yan. Close contact with untreated patient and having immunocompromised state. Ano ba ibig sabihin ng immunocompromised? Bagsak yung immune system ng patient. Kaya siya nagkaroon ng leprosy. Yun. So, tanong sa exam, what is the primary mode of transmission of leprosy? Ang sagot natin sa board exam ay respiratory droplets. Ang dami nagkamali nung lumabas na naman ito sa exam kasi ang sinagot nila is skin-to-skin contact. Okay? Yes, nandun yung skin-to-skin contact as a transmission of leprosy, but the primary mode of transmission is respiratory droplets. Saan magmumula yung bakterya na magkukos ng leprosy? Una, manggagaling po yan sa droplets from your nasal discharges and oral discharges of your infected patient. So yung sipon po niya, yung kanyang lawa, yung kanyang dahak. So yun po yung merong bakterya sa leprosy. Okay? Eh sir, paano pag naglaban po yung prolonged skin-to-skin contact tsaka respiratory droplets? Ano isasagot namin? Ano isasagot ninyo, nurses? I want to know. Ano sasagot nyo kapag lumabas sa exam niyo yan? Respiratory droplets. Very good. Okay? Next, it is not spread by casual contact. Ano ba yung mga casual contact? Handshaking, sharing with meals, and hugging po. And even kiss. Okay? It is not transmitted via kissing an infected individual. Okay? Next, infectiousness of the disease is stopped once treatment is start. Ang tanong sa exam, kailan magiging non-infectious yung patient after starting taking their medication? Sagot natin, 1 week. 1 week after commencing your MDT drug or your treatment for your leprosy, the patient is considered non-infectious na. Malinaw po? 1 week lang na tuloy-tuloy mong inumin yung gamot mo sa leprosy, hindi ka na makakahawas sa iba. Yun. 1 week lang. Tuloy-tuloy mo lang yung pag-inom ng antibiotic mo sa leprosy for 1 week, hindi ka na makakahawa sa iba. Next, diagnostic test to confirm leprosy. The diagnostic test of your leprosy is via skin smear or skin biopsy or nerve biopsy. Lumabas din po yan sa board exam. Actually, laging lumalabas yan sa NP1, yung leprosy diagnostic test. Pag may tanong sa leprosy, huwag niyong kalimutan na reviewin yung diagnostic test niya. Kasi lumalabas yan. Yung iba nagsasagot ng tourniquet test. Bakit? Bakit mo isasagot ang alam mong test para sa ibang sakit, di ba? Dapat pag ganun, nurses, no, kung alam mong hindi para sa kanya yung isang option na yan, huwag mo nang ibigay. Okay? Kunwari, may choices doon, skin biopsy, tapos meron doon tourniquet test. Ano pa yung mga choices na nilabas nila? Blood test, tsaka sputum test, mga ganyan. So, sagot ninyo is skin biopsy. So, that is the test of your leprosy. Yan, test of leprosy, skin biopsy. Okay? Next, leprosy can be diagnosed at least one of the following cardinal sign. So, paano mo malalaman na may leprosy yung patient mo? What is the earliest sign? What is the earliest sign of leprosy? Skin color changes. Huwag niyo kakalimutan yan.
Skin color changes is the earliest sign of leprosy. Kapag ang skin niya is nagiging copper-colored na, that is an early sign of leprosy. Then, ano ba yung cardinal signs niya? Para alam natin. Ang cardinal signs po ng leprosy natin is your hypoaesthesia or aesthetic. Hypoaesthetic and hypopigmented skin. Ano ibig sabihin ng hypoaesthetic or hypoanesthetic? Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi po natin hypoanesthetic or hypoaesthetic, it is, anyone? It is numb. Numb. Ano ibig sabihin ng numb? Walang pakiramdam. There is a loss of sensation or numbness in the infected area or the affected area. So doon mo malalaman na leprosy yun. Then makikita mo hypopigmented na yung skin niya, nagbago yung kulay niya. So hypoaesthetic and hypopigmented skin is your cardinal signs of leprosy. Yan. Reddish skin patch or copper-colored skin. That is the color of the skin of leprosy. Copper-colored or reddish skin patch. Kapag nag-advance po yan sa severe stage ng leprosy, it can lead to your painful thickening of the nerves. Now, pag may painful thickened nerves yung patient mo, is it early leprosy or late leprosy na yon? Painful thickened nerves. Early sign or late sign of leprosy? Ano sagot? Early pa po yun. Okay? Early pa yun. Early sign pa rin po yun. Hindi porket painful na siya, painful nerve na po siya is late na. No. Early pa rin po yun. Ang dami nagkakamali dyan. So, nasa nurses labs yun dati na tanong tas lumabas sa board exam. So, sagot ninyo, a painful thickened nerves is an early sign of leprosy also. Not a late sign of leprosy. Okay? Then, para masabi natin na siya po ay merong leprosy, the patient should have a positive SSS. What is SSS? Slit skin smear. Dapat nagpa-positive siya. Then yung SSS natin or skin smear or skin biopsy natin, it will also help us to diagnose what type of leprosy your patient is having. Is it paucibacillary or is it multibacillary? Kasi dalawa yan, nurses. May paucibacillary leprosy, may multibacillary. Ang paucibacillary, non-infectious yun, hindi yun nakakahawa. Ang multibacillary, yun yung nakakahawa. Sir, paano natin malalaman na paucibacillary yun at multibacillary? If 1 to 5 specimen turns positive on SSS, pauci yun. Hindi nakakahawa. But if your SSS has more than 5 positive result, that is multibacillary. Ganun lang kasimple. More than 5 positive SSS is infectious. Less than 5, non-infectious po yun. Sir, saan kumukuha ng specimen daw? Lumabas yun sa exam. Earlobe, elbow, at saka knee. Ulitin natin. Saan tayo kumukuha ng specimen for skin biopsy or skin smear ng leprosy? Earlobe, elbow, at saka knee. Yung tatlong area na yun. Earlobe, elbow, and the knee. So, wag niyong kakalimutan yung tatlong areas na yun, ha? Doon ka pwedeng mag-biopsy or mag-smear ng skin specimen. Kuha ka doon sa tatlong area na yun. Earlobe, elbow, at saka knee. If your specimen turns positive but less than 5, paucibacillary yun. But if turns more than 5, it's your multibacillary. Yun. Gano'n lang yun. Pag more than 5, nakakahawa siya. Pag less than 5, hindi siya nakakahawa. Yan. Ito yung ibig sabihin ng paucibacillary tsaka multibacillary. Naintindihan po ba yung ating dalawang klase ng leprosy? Pauci and multi. Sir, tinanong sa exam, ano daw yung leprosy type na nakakahawa? Ano mga choices? Meron doon, sir, is tuberculoid. Meron po doon is borderline. Meron din po doon is
lepromatous. At meron din po doon is, ayun. Ano sagot ninyo? Ano nakakahawa doon, nurses? Oh, wild guess lang tayo. Ano nakakahawa doon? Lepromatous, borderline, tuberculoid, or ayun. Ano sagot natin? Lepromatous, borderline, tuberculoid, or ano pa yung isa? Nakalimutan yung isa. Okay, ang nakakahawa nurses ay lepromatous. Hindi nakakahawa si tuberculoid. Yan. Si borderline, depende. Pero hindi rin siya masyado nakakahawa. So, okay. So, paucibacillary, ang dalawang klase dito is ano? Ano nga yung keyword ko dati dito? Yan, tuberculoid. Tuberculoid leprosy. Yung tuberculoid po yung ating paucibacillary. Sa multibacillary, dalawa ang klase ng multibacillary natin. Pero nakakahawa dito is yung lepromatous. Sa ano itsura ng lepromatous? Ito yung mukhang lion. Yung may lion's fuzzy, tawagin natin. Lepromatous is the multibacillary. So, pag ang case po ng pasyente mong may leprosy or tuberculoid, so, ano nga yung isa? Tuberculoid and nakalimutan yung isa. Nasabi ko kanina, tuberculoid at saka yung isa is borderline. Yan. Tuberculoid tsaka borderline. Pag tuberculoid, non-infectious. Pag borderline, gitnaan siya. 50-50. Kapag borderline, pwede siya makahawa, pwede hindi. Yun yun. Pero ang pinaka nakakahawa sa tatlo is si lepromatous. Yan, lepromatous. Okay. Again, paano mo ma-differentiate ang klase ng leprosy? Dalawa, paucibacillary for the non-infectious type and multibacillary for the infectious type. So, paano mo masasabi na siya ay paucibacillary? If there's a positive SSS 1 to 5 skin lesions po. Pag meron siyang 1 to 5 skin lesions at positive siya sa skin smear niya, paucibacillary po yun. Pero pag more than 5, multibacillary. Yeah. Okay. So, no bacilli detected in the skin smear, that is paucibacillary. More than 5 lesions at positive siya sa skin smear, multibacillary. Okay, infectious po siya. Lepromatous is the best example of multibacillary. Yan. Sinabi ko na yung kanina, ang early signs po ng ating leprosy is hypopigmented or reddish skin patch or yung sinasabi natin kaninang copper-colored skin. Then ano pa? Loss of sensation. So that is your hypopigmentation and the hypoaesthetic skin. Okay. Numbness or tingling sensation. Thickened, painful nerves is also an early sign of leprosy. Sir, ano yung mga late signs niya? Leonine fuzzy. What is leonine fuzzy, sir? That is the pathognomonic sign of leprosy, nurses. Ito yung mukhang lion na si patient. Makikita mo yung kanyang balat, may mga skin nodules na siya or may mga ketong na po siya. So the presence of skin nodules is a late sign of leprosy. Okay po? Late sign po yun ha. Presence of skin nodules is a late sign of leprosy. Ano pa? The clawing of your fingers and toes. Makikita mo yung paa niya, makikita mo yung kamay niya, pudpud na yung daliri niya. Nag-claw na. Parang ito na lang natira. Kasi kinain na ng bakterya. Yung mga cartilage niya dito. Yan. Ano pa? Flattened nasal bridge or saddle nose appearance. Alam mo yun yung parang ilong lang ng layon. Ang meron lang siya ito. Ito lang bulbous area ng ilong natin. Yung bulbous area ng ilong natin, itong bulbous part na to, ito yung matitira. Itong bridge niya, mawawala tong bridge ng ito. Kaya malulusaw, kakainin ng bakterya. Ano pa? Blindness of the eyes. Yan, blindness of the eye, puti na yung isang mata niya. Tapos, loss of the eyebrows. Anong tawag doon? Loss of the eyebrows or the madarosis, nurses. Wala na siyang kilay. Yan. So, wala na siyang kilay kapag late leprosy.
And your patient with leprosy has the inability to close the eyelids na. At ang tawag natin doon ay lagophthalmos. Ang tawag doon? Lagophthalmos. So, will you advise the patient to buy artificial tears? Yes or no? Yes or no? Bibili ba siya ng mga artificial tears po sa mata niya? Yes. Required po yun. Kailangan bumili sila ng mga artificial tears para hindi mag-dry yung eyes nila. Kasi pag nag-dry po yung yung eyes nila, mabubulag sila. So, to prevent dryness of the eye because of your lagophthalmos condition in your leprosy, advise the patient to buy artificial tears. Yeah. So, yung mga pangpatak sa mata to moisten your eyes or to nourish your eyes. So, yung kailangan niya. Kasi hindi niya maisara yung kanyang mata. Hindi maisara yung kanyang eyelids. Tawag doon, lagophthalmos. Lagophthalmos ang tawag doon. Okay, and for men naman, for men with leprosy, there will be also an episode of gynecomastia. So what is gynecomastia? Enlargement of the breast sa mga lalaki. Lalaki yung suso ng mga lalaki with your late leprosy condition. Okay? Again, tell me whether it is late sign of leprosy or early sign of leprosy. Numbness of the skin. Numbness of the skin. Early, very good po. How about your painful nerves? Painful nerves. Early. How about your loss of eyebrows? Hair loss or loss of eyebrows. Hair loss in affected skin. Okay, late. Very good. How about your contractures of your hands and feet? Contracture or the clawing of your finger and toes. Late sign of leprosy. How about your gynecomastia in men? Gynecomastia in men. Okay, very good. Late also. How about having nodules, skin nodules and skin patches? Skin nodules, skin lesions. Mali. Skin nodules, skin lesions is late sign. Late sign of leprosy. Okay, so yun lang. Okay, so what is the name of the therapy for the treatment of leprosy? Ang name po is multi-drug therapy. Ito, board sensitive na question din po ito. What should be tested first before initiating MDT for the ano daw? Lurty. Ulitin ko. What? Lurty kasi Toji umayos ka. Asa na ako? What test should be done first to your patient before commencing with your multi-drug therapy? Anong test po yung ating iraran muna sa patient bago siya maggamutan sa leprosy? Liver function test? Yes or no? Yes. Bakit po? Kasi gagamit tayo dito ng mga antibiotics, dapsone, rifampicin, at saka clofazimine. Actually, lumalabas ito sa board exam. Tinatanong ano yung dalawang antibiotic na gamot ng leprosy. The two most commonly used drug for the treatment of leprosy is the dapsone and rifampicin. Yung clofazimine nurses, ito yung Lamprin. Itong clofazimine na to, ito yung nagkakos ng skin discoloration sa mga leprotic patient. Kung mapapansin ninyo, nangingitim yung balat ng mga may leprosy. Bakit? Because of the drug clofazimine. It causes skin discoloration among patient with leprosy. Okay? It darkens the skin. Clofazimine. It darkens the skin. Clofazimine. Drug of choice of leprosy, dapsone, rifampicin. Okay? Yun. So dati ang tagal ng gamutan ng leprosy pero ngayon parang sa TB na lang din po sila. Okay? Duration is 6 months for paucibacillary and 12 months now for multibacillary. Kasi dati tumatagal yan ng 2 years. Ngayon hindi na. 1 year na lang kapag infectious type yung meron sa kanya and 6 months na lang kapag ito ay non-infectious type. Tandaan natin, your leprosy is a curable disease. Curable siya because antibiotic for the treatment is available on the market naman.
Available naman yung antibiotics natin. So the antibiotic under the NDT will kill the bacteria and it will cure the patient disease. Okay, naintindihan po ba? So that is sure leprosy. Yun lang. WHO strategies support countries with data towards a zero leprosy from 2021 to 2030. Zero infections and diseases of leprosy, zero disability, and zero stigma and discrimination about leprosy. Yun yung target natin by 2030. Same with rabies. Zero rabies by 2030. Yun. So yun yung mga abangan natin sa board exam. Rabies, leprosy, yung mga yan. Kasi yung ma-target natin up to 2030. Yun. So ito po yung mga classifications ng leprosy natin. Yan. Tuberculoid leprosy. Pag may nakita po kayong ganitong mga patches sa balat ng mga kakilala ninyo, mahal sa buhay, o mga nakakasalamuha sa mga daan, yan po yung tinatawag natin na tuberculoid leprosy. Mababa lang yung bakterya sa kanilang katawan. Kaya pag nag-skin smear tayo, minsan negative yung result ng skin smears nila. Okay? Anong tawag dito? Tuberculoid. Tuberculoid. Ano yung pinaka-hallmark ng tuberculoid? The hallmark is the numbness or the hypoanesthesia of the area. There will be a loss of sensation with the skin affected with your leprosy. Ano pa? Hairless, walang hair, walang mga buhok. Ano pa? Hindi pinagpapawisan yung area na merong leprosy. Absence of sweating in the area, absence of hair, and absence of sensation. That is your tuberculoid. Nakakahawa po ba si tuberculoid or hindi? Hindi siya nakakahawa kasi that is a paucibacillary type of leprosy. Paucibacillary type of leprosy. So hindi siya nakakahawa kasi paucibacillary lang po siya. Okay? So sino yung 50-50? Borderline. Kaya nga borderline gitnaan. Borderline, so that is possible. Minsan it is positive or negative. Yan yung namumula na merong slight elevations po. Slight elevations lang naman. Kumbaga, parang nagkakaroon ka ng allergic reaction sa balat. Parang nagkakaroon ka ng hives. Alam yung hives? Yung hives, di ba, yan yung sign of allergy? Yan. So parang may mga hives lang sa skin mo kapag ito po ay borderline. So bacterial load is moderate. Moderate po siya. Moderate. Yan yung ating borderline. So, infectivity, depende kung mataas yung kanyang yung kanyang bacterial load or mababa. Pag sakto lang, hindi siya nakakahawa.